Dominant Protector. Credit to the author. 3,611-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil doon, tumalikod si Terence at umalis, naiwan si Linden at ang iba pa na nagkatitigan na may pangit na ekspresyon. Talagang tinatanggap nila ang mga tao na manood muli. At hindi mo iniisip na mawala ng mukha. Ang bastos na ito ay sobrang nakakainis. Hindi ko na ito matitiis. Kaya ko siyang tiisin, pero hindi ko siya kayang tiisin. Upang maiwasan ang higit na kahihiyan, iwinagayway ni Gavin ang kanyang kamay, senyales na maghiwa-hiwalay na ang ibang mga bagong dating. Pagkatapos ay maingat niyang tiningnan si Linden, na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Gavin, bilang bagong tagapamahala ng Green Cloud Pavilion, talagang pagmasdan mo siyang patuloy sa pagiging mayabang. Kung wala kang kakayahan, huwag kang maupo sa ganitong posisyon at mag-aksaya ng pagkain. Naniniwala ako na may mga taong handang tumayo laban kay Terence. Galit na tumingin si Linden kay Gavin. Akala niya ay isang talento si Terence nang marinig niyang sinipa siya ni Gavin hanggang sa ika-10 mind zone, ngunit ngayon ay tila isa lamang siyang walang kwentang tanga. Nang makitang sinisisi siya ni Linden dahil sa kahihiyan at galit, agad na ibinalik ni Gavin sa kanyang isipan ang kanyang mga alalahanin at pawis na pawis. Isa lamang siyang maliit na manager sa ilalim ng hierarchy. Paano niya matitiis ang galit ni Young Master Shu? Bukod dito, si Gavin ay tinanggap pa lamang ni Linden. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, kakaiba kung bibigyan siya ng pansin ni Linden sa hinaharap. Sa kabutihang palad, si Gavin ay mayroon pa ring mabilis na pag-iisip ng isang menor de edad na karakter. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Young Master Shu, huwag kang mag-alala." Ang Terence na ito ay nakahukay ng napakaraming magaling na jade sa dalawang magkasunod na araw. Iniisip ko na baka may nangyaring hindi ka panipaniwala. Baka nakahanap siya ng dekalidad na minahan. Nag-iisip na tumango si Linden. Ang pagsusuri na ito ay nagkaroon ng kaunting kahulugan. Kahit na ito ang ika-10 lugar ng Mind Zone, ito ay isang lugar na gawa ng tao, at konektado sa iba pang mga dekalidad na minahan. Ang rate ng pagbaba ng jade ay mababa, ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang magandang jade. Kung talagang nakahanap si Terence ng dekalidad na minahan kung nagkataon, hindi nakakapagtaka kung nakahanap siya ng magandang jade sa loob ng ilang araw na magkakasunod. Nang makita ang pagsang-ayon ni Linden, nabuhayan ang loob ni Gavin at nagpatuloy siya sa pagmensahe, kaya sa palagay ko ay maililipat natin siya sa ibang mind zone sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nating malaman ang mga detalye ng kalidad na ginawa ni Jade sa ika-10 minahan, makakahanap tayo ng paraan para harapin siya. Ano sa palagay mo, Young Master Shu? Ito. Hindi imposible, sabi ni Linden habang kinurot ang kanyang baba. Kahit na gustong guluhin ni Linden si Terence, hindi niya ito magawa ng direkta dahil sa kanyang katayuan. Kahit na gusto niyang guluhin si Terence, hindi niya ito magagawa ng simple at marahas. Kung hindi man, kahit na bastyusin niya si Terence sa huli, siya ay magiging katatawanan ng lahat ng iba pang mga young masters at young ladies. Kaya't kung gusto niyang guluhin si Terence, kailangan niyang gawin ito para walang makapili ng buto sa kanya. Kahit na magtatagal ang mungkahi ni Gavin, nagkaroon ng pasensya si Linden na maghintay ng ilang araw. Fine, I will leave this to you. Kung gagawa ka ng mabuti, kukunin kong gantimpalaan ka ni Yunfeng. Pero kung sisirain mo ito, ikaw na mismo ang baalang humarap dito. Sabi ni Linden habang sinusulyapan si Gavin. Bago gumawa ng mas magandang plano, hindi masamang ideya ang pagpayag sa bagong manager na makipag-ayos kay Terence. Mabilis na tinapik ni Gavin ang kanyang dibdib at nangakong, "Huwag kang mag-alala, Young Master Shu, ipinapangako ko na hindi ko hahayaang magkaroon ng madaling panahon si Terence na iyon." Dahil ang brat na iyon ay sapat na bulag upang pukawin ang ating young master na si Shu, wala na akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit ito ay higit pa sa sapat para harapin ang munting bastard na ito mula sa secular na mundo. Siya ay magdurusa sa hinaharap. Sige. Sa wakas ay nawala ang kalungkutan sa mukha ni Linden.
Huminto siya at sinabing, "O tama, kanina pa, na gustong palitan ni Beren mula sa iyong pavilion ang mind zone ni Terence, at nakilala ko siya at pinagalitan siya. Nakita ko na ang mga walang kwentang Green Cloud Pavilion na mga baguhan na ito ay hindi masyadong masaya sa iyo, kaya kung babaguhin mo ang akin ni Terence sa susunod, magagamit mo ito para gumawa ng malaking bagay." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Gavin at nagmamadali siyang nagpasalamat, "Salamat sa iyong patnubay, Young Master Shu." Tunay ngang mapagmasid at matalino si Young Master Shu gaya ng sinasabi ng mga chismis. Ang pinuno ng bagong henerasyon ng 3 pabilyon ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. "Hey! Anong bagong henerasyon na pinuno? Ang galing mo ng dila." Nang marinig ito, bumuti ang mood ni Lindan. Bagamat malakas ang kanyang suporta at sikat na Young Master ng 3 dakilang pavilion, napakaraming sabihin na siya ang pinuno ng bagong henerasyon. Bagamat kakaunti ang mga kabataang may mas malalim na pinagmulan at mas malakas na kakayahan kaysa sa kanya, mayroon pa rin. Gayunpaman, hindi mali ang pambobola ni Gavin. Gustong-gustong marinig ng Young Master na ito na si Shu ang mga ganoong salita. Nakahinga ng maluwag si Gavin habang pinagmamasdan si Linden na umalis kasama ang dalawa. Gusto niyang sipsipin ang Young Master na ito, pero sobrang pressure pa rin kapag magkaharap na sila ngayon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sipsipin siya sa oras, o hindi niya magagawang lokohin ang Young Master na si Shu. Ika-9 na pinsan, ano ang ibig sabihin ni Young Master Shu? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Naghintay si Tony hanggang sa makalayo si Linden at ang iba pa bago siya lumingon kay Gavin at nalilitong nagtanong. Maging si Gavin ay natakot sa harap ng isang batang master tulad ni Linden, pabayaan siya, isang bagong disipulo sa mababang antas, na hindi man lang ng ahas na huminga. Tumingin sa kanya si Gavin, at pagkatapos ay kay Chengmin, na naguguluhan din. Hindi siya nakaimik habang nakahawak sa kanyang noo at sinabing, "Ang bulok na kahoy ay hindi maaaring ukit. Ang iyong mga utak ay puno ng paste. Hindi mo rin maintindihan ang ganoong bagay. Ang tanga mo talaga." Pagkaraan ng isang paghinto, nakita ni Gavin na nalilito pa rin silang dalawa, kaya matyaga siyang nagpaliwanag. Sinabi na ni Young Master Shu na gusto ng pangatlong House Master na si Beren na palitan ang Mind Zone ni Terence, ngunit dahil kay Young Master Shu, hindi niya ginawa. "Kung palitan ko si Terence sa ika-7 minahan, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng iba?" Sa wakas ay nag-react si Tony at pumalakpak sa kanyang mga kamay sa pananabik. "Kahit ang pangatlong pavilion master namin ay hindi magawa, pero nagawa iyon ng aming pang-9 na nakatatandang pinsan." Talagang nagpapakita siya ng kanyang mukha. Hindi lang iyon, paulit-ulit na pinukaw ni Terence ang malaking senior, at pinabayaan pa rin siya ng malaking senior at inilipat siya sa ika-7 mind zone. Ito ay ibinabalik lamang ang kabutihan sa kasamaan. Mabilis na dagdag ni Chengming. "Hehe, although hindi mali yung sinabi niyong dalawa, you're not on point." Si Gavin ay nagbigay ng isang walang pag-aalinlangang ngiti bago ang kanyang mga mata ay nanlamig. "Mga ulap na may pitik ng aking kamay, ulan na may isang pitik ng aking kamay, hahayaan kong malinaw na makita ng mga bulag na naninirahan sa bakod kung sino ang tunay na amo. Kung sino ang gusto kong hayaang mabuhay ng maayos ay mabubuhay ng maayos, at kung sino ang gusto kong pahirapan ang buhay ay tiyak na hindi mabubuhay ng maayos. Ang ating suporta ay kay Linden na ito kung ihahambing. 3,612. Sa wakas ay napagtanto ni na Tony at Chengming na ang pangwakas na layunin ni Gavin ay gamitin ang pagkakataong ito para itatag ang kanyang lakas sa harap ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gaya ng inaasahan sa makaranasang nakatatandang kapatid na lalaki na namamahala, ito ay tunay na malayo ang pananaw. Kung gayon, ika-9 na pinsan, ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba nating hanapin si Watch ang para palitan ang mind zone ni Terence? Tanong ni Tony, napakamot ng ulo. Hindi, pupunta tayo kay Terence. Umiling si Gavin, ang pagpapalit ng mind zone ay maaaring malaki o maliit na bagay. Sa pagsuporta ng Young Master na si Shu sa espiritong Jade Hall, walang magiging problema. Gayunpaman, kung hindi pumayag si Terence at tumanggi na pumirma sa kontrata, walang kabuluhan ang lahat. Hindi ka pa rin pumapayag na ilipat siya sa ika-7 mind zone. Hindi naman ganoon katanga si Terence, di ba? Puno ng pagtataka ang mukha ni Tony.
Para sa sinumang normal na tao, ang kakayahang lumipat mula sa ika-10 mine zone hanggang sa ika-7 lugar ng pagmimina ay simpleng pagpapala na hindi maaaring linangin kahit sa ilang buhay. Paano sila tatanggi? Gayunpaman, tumingin sa kanya si Gavin na parang tulala. Not that stupid. Magiging tanga siya kung pumayag siya ng ganoon kadali. Kung ikaw iyon, makakahukay ka ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade araw-araw sa ika-10 mine zone. Kung may gustong lumipat sa iyo sa ika-7 lugar ng pagmimina at maaari mo lang itong hukayin ng 6 hanggang 7 araw na piraso ng jade. Hindi alam ni Tony ang sasabihin. Kung ganoon nga ang kaso, hindi magiging madaling makuha si Terence na pumayag na baguhin ang mine zone. Mahina niyang sabi, ano ang dapat nating gawin kung hindi siya pumayag? Siyempre para tuksuhin siya. I'll tell you in detail when the time comes. Tumingin si Gavin kay Cheng Mingli at sinabing. Kahit na si Cheng Mingli ang unang bagong dating na nakalapit kay Gavin, hindi siya kasing tiwala ni Tony. Sa isang bagay, si Cheng Ming ay hindi katulad ni Tony, na nagkaroon ng natural at maaasahang relasyon kay Gavin. Para sa isa pa, si Cheng Ming ay medyo manloloko. Bagamat ang mga bagay na ginawa ni Tony, ang walang utak na hanggal na ito, ay kadalasang hindi masyadong maaasahan. Mula sa pananaw ni Gavin, mas gusto niya ang ganitong uri ng simpleng tanga, dahil ang ganitong uri ng tao ay walang anumang iniisip na hindi niya dapat isipin. Kung si Cheng Ming, mahirap sabihin. Pagkabalik ni Terence sa kuweba, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang 2 tao sa mesang bato sa harap ng kuweba ng bagong mag-asawa. Ang isa sa kanila ay ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Para naman sa isa, bagaman hindi siya mukhang nasa katanghaliang gulang, ang kanyang ugali ay nagpahayag ng malalim na pag-unawa sa mga pagbabago ng buhay. Makikita na hindi mababaw ang kanyang edad at karanasan, ngunit hindi pa niya ito nakita sa malugod na bagong pavilion. Nakaupo sa upuang bato, ang lalaki ay parang matandang monghe na nagmumuni-muni. Gayunpaman, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay tumatayo paminsan-minsan upang tumingin sa paligid. Kung titignan ang poster nila ay tila matagal nang naghihintay ang dalawa. Nang makita ang figure ni Terence, ang kahabag-habag na si Senior ay mabilis na tumayo at kumaway mula sa malayo, Junior Brother Linford, dito. Kuya ko, nandito ka ba para hanapin ako? Lumapit si Terence sa kanya na may pagtataka sa kanyang mukha habang sinusukat niya ang taong nakaupo sa upuang bato. Tama. Halika, Junior Brother Linford, hayaan mong ipakilala kita kay Pavilion Master Lurie ng ating Welcome Pavilion. Siya rin ay isang senior na kapatid mula sa sarili nating Green Cloud Pavilion. Mabilis na pagpapakilala ng kawawang lalaki. Ito ba ang maalamat na pangatlong master ng Pavilion? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Pagbati, Pavilion Master Lurie. Huwag mo akong tawaging Pavilion Master, Senior Brother na lang ang itawag mo sa akin. Ikinawi ni Baron ang kanyang kamay at tiningnan si Terence pataas at pababa. Bigla siyang ngumiti, katulad nga ng sinabi ni Junior Brother ko, hindi ordinaryong tao si Junior Brother Linford. Ang swerte naman ng Green Cloud Pavilion natin na makakuha ng newbie gaya ni Junior Brother Linford. Hindi. Senior Kuya Lurie, masyado kang mabait. Ikinawi ni Terence ang kanyang kamay. Bagamat may lubos siyang tiwala sa sarili, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyan na papurihan ng ganito. Sa bagay, kahit gaano pa siya kalakas sa common world, baguhan pa rin siya rito. Mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanya. Hehe. Hindi ko lang sinasabi ito para mapalapit sa iyo. Junior Brother Linford, dapat ay narinig mo ang sitwasyon ko ngayon sa Welcome Pavilion. Buong araw akong walang ginagawa, kaya nakakabasa lang ako ng mga sinaunang libro at banal na kasulatan para aliwin ang sarili ko. Gayunpaman, natuto ako ng kaunti tungkol sa kung paano husgahan ang mga tao mula dito. Sa hitsura mo man o ugali, hindi ka ordinaryong tao. Tumawa si Baron. Hindi maiwasan ni Terence na tingnan ang nalulumbay na pangatlong Panginoon ng bahay sa isang bagong liwanag hindi dahil pinupuri siya nito, ngunit dahil na-appreciate niya kung gaano siya kalmado at bukas isip sa ganitong mahirap na sitwasyon.
Kung ibang tao ang nasa posisyon ni Beren, kailangan nilang subukan man lang na mapanatili ang kanilang mataas at makapangyarihang imahe bilang master ng pavilion sa harap ng isang baguhan tulad ni Terence. Sinubukan man lang nilang pagtakpan ito ng kaunti, ngunit ang isang tulad ni Beren, na kayang harapin ito ng mahinahon at tinatawanan pa ang sarili, ay talagang isang pambihirang mahanap. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, dumating sila sa punto ideya ni Beren na hintayin nila si Terence dito. Una, gusto niyang makilala ang kahangahangang bagong dating na ito mula sa karaniwang mundo, at pangalawa, nadama nila na kailangan na makahanap ng pagkakataon na aliwin si Terence dahil hindi sila nakakuha ng magandang simula ngayon. Kung hindi, talagang susuko si Terence sa kanyang sarili dahil sa 3 buwan na ginugol niya sa ika-10 Mind Zone. Nagulat at naantig si Terence habang nakikinig sa pagkukwento ng kanyang kaawa-awang senior na kapatid tungkol sa kanilang pagtatagpo kay Linden noong araw. Upang makahanap ng paraan upang mabago ang kanyang mind zone, tumakbo siya sa paligid at inilagay pa ang kanyang mukha sa linya upang humingi ng tulong. Ang kanyang nakatatandang kapatid na ito ay tunay na isang taos-puso at tapat na tao, at si Beren, ang ikatlong master ng pavilion, ay napakamapagbigay din. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang pag-iwan sa bangin ng pagmuni-muni upang tumakbo sa paligid para sa kanya ay hindi maliit na panganib. Kung malaman ito ng Grand Pavilion Master na si Yunfeng, kakasuhan siya ng dereliction of duty, at magpapulalo lang ito kay Beren. Junior Brother Linford, kahit na ang banta ni Linden ay maaaring hindi magkatotoo, hindi ko kayang ipagsapalaran ito para sa kapakanan ng ating Green Cloud Pavilion. Bilang iyong nakatatandang kapatid, ikinahihiya ko ito. Gayunpaman, sana ay maunawaan mo. Taos-pusong paliwanag ni Beren. Ang nakatatandang kapatid na lalaki sa tabi niya ay nagkaroon din ng pagkakasala, na kinasusuklaman ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Senior Brother Lurie, you're being too serious. It was my own choice to go to the 10th Mind Zone. Kung magdadala kayo ng kalamidad sa Green Cloud Pavilion para lang mapalitan ako ng mga lugar ng minahan, ako, ang junior brother mo, ay talagang hindi mapalagay. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Ito ay isang pagpapala para sa aming Green Cloud Pavilion na si Junior Brother Linford ay napakaunawa. Lalong nadagdagan ang paghanga ni Beren kay Terence. Natatakot ako na magiging napakahirap para sa akin na baguhin ang iyong mind zone sa aking kakayahan. Gayunpaman, ang iyong pangunahing gawain sa pagtanggap ng bagong pavilion sa taong ito ay ang pagtatayo ng iyong pundasyon. Kahit nasayangin mo ang 3 buwang ito, basta't nagsusumikap ka sa iyong paglilinang, dapat kang maging lubos na kumpiyansa sa iyong lakas at kakayahan. Sa oras na iyon, si junior brother ko at ako ay susubukan na maghanda ng ilang mapagkukunan ng paglilinang para sa iyo. 3,613. Salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit. Inisip ito ni Terence at nagpas siyang sabihin sa dalawa ang nangyari nitong ilang araw. Malalaman din nila sooner or later, para hindi na sila mag-alala pa tungkol sa kanya. Siguro hindi alam ito ng dalawa kong nakatatandang kapatid, pero kahit na na-assign ako sa ika-10 Mind Zone, nakuha ko pa ring maghukay ng napakaraming mabuting jade. Sa katagalan, hindi dapat maging problema para sa akin na maghukay ng 8 o 10 piraso sa isang araw, para hindi ito masayang ng oras. Ano? Kaya mong maghukay ng 8 hanggang 10 piraso sa isang araw. Nagulat si Beren at ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at hindi makapaniwalang nagkatinginan sa isa't isa. Pareho nilang na-explore ang ika-10 Mind Zone noon, kaya malinaw na malinaw sa kanila ang sitwasyon sa loob. Panaginip lang si Good Jade, at isang himala kung makakahukay sila ng 10 o 20 piraso ng walang kwentang jade sa isang araw. Upang maiwasang magalit si Terence, ang kahabag-habag na si Senior ay hindi man lang nang ahas na lumapit upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Natatakot siya na kapag hindi siya nakahanap ng magandang piraso ng jade sa loob ng 2 araw, magiging awkward silang dalawa. Hehe. Bagamat ako rin ay labis na nagulat, marahil ang minahan na natagpuan ng senior martial brother ko para sa akin ay isang bihira at mataas na kalidad na minahan na maaaring magbunga ng maraming mahusay na jade, kaya ang 2 senior martial brothers ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi niya isisiwalat ang kanyang trump card, syempre ang mataas na kalidad na minahan ay higit pa sa sapat.
Ganun din siguro ang iniisip ni Gavin at ng iba pa. Ganun ba? Bagamat maraming magagandang piraso ng jade sa minahan na iyon, kakaunti lang ang nakita kong magaganda. Hindi alam ng lalaki kung ano ang nangyayari. Ang minahan na nahanap niya para kay Terence ay isa sa mga bihirang minahan na may mataas na ani sa ika-10 mine zone, ngunit 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade sa isang araw. Ito ay katawa-tawa. Ilang beses na niyang tinulungan si Terence na maghukay, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganito. Ito. Marahil ay hindi naghukay ng malalim si kuya ko, at ngayon ay nakuha ko na ang kalamangan. Kinailangan ni Terence na magsinungaling. Posible yan. Baka malalim ang minahan mo at konektado sa dekalidad na mine zone. Tumango si Beren at nakahinga ng maluwag. Kahit ano pa, kung mapapatuloy mo ang paghuhukay ng magandang jade, hindi magiging sayang ang 3 buwan mo. Ito ay isang magandang bagay. Pagkatapos mag-react ng senior brother, tuwang-tuwa rin siyang nagsabi, kung makakahukay ka ng 8 hanggang 10 espiritual na jade sa isang araw, dapat ay makakakuha ka ng 7 hanggang 8 espiritual na jade sa loob ng 3 buwan, junior brother Linford. Malaking pakinabang iyon para sa iyong paglilinang sa hinaharap. 7 o 8 piraso ng espiritual na jade. Ang target ko ay $140. Sa rate ng 2 piraso sa isang araw, magkakaroon siya ng hindi bababa sa 140 piraso sa loob ng 3 buwan. Tumawa si Terence sa loob, ngunit patuloy na tumatango sa ibabaw. Sa katunayan, 7 o 8 piraso ng espiritual na jade ay hindi maliit na halaga para sa isang baguhan. Dahil ayos na ang sitwasyon ni Junior Kuya Linford, makatitiyak tayo. Sa hinaharap, kung may problema ka, maaari mong tanungin si Junior Kuya ko, o maaari kang pumunta sa bangin ng refleksyon para hanapin ako. Gabi na, kaya umalis muna tayo. Bati ni Beren sa kanya at umalis kasama ang kaawa-awang senior na kapatid. Pagkatapos paalisan ng dalawa, tatalikod na sana si Terence at babalik sa kanyang kuweba nang makita niya ang 2 tao na naglalakad patungo sa kanya mula sa malayo, na iniabot pa ang kanilang mga kamay para batiin siya. Ito ay sina Gavin at Tony. Hindi napigilan ni Terence na maging masaya. Anong araw nga ba, bakit siya hinanap ng lahat? Hindi niya gusto ang dalawa, ngunit si Gavin ay ang malaking senior steward, kung tutuusin. Hindi na lang siya pinansin ni Terence kaya tumigil siya at hinintay ang dalawa. Senior Kuya Mold, I wonder what you need from me. Nang malapit na sila, sinabihan ni Gavin si Tony na ibalik ang mga bagong dating sa kuweba, habang inakay niya si Terence sa isang tahimik na sulok. Junior brother Terence, may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, at iyon ang dahilan kung bakit itinalaga kita sa ika-10 mine zone dahil sa galit. Inaamin ko na nagkamali ako sa paggawa nito, ngunit wala akong pinag-isipang mabuti sa pagitan natin, at wala pa akong naisip na bago sa atin. Ang Green Cloud Pavilion, samantalang ako ang manager. Wala namang dahilan para maging tense tayo, di ba? Anong klaseng pag-iisip ito? Nabaliw na ba si Gavin? Ito ba ay tanda ng pagkakasundo? Ngunit hindi naniniwala si Terence na magiging napakabait niya. Tumango si Terence, hindi itinatanggi, ngunit iniisip niya sa kanyang sarili ano ang sinusubukang gawin ng malaking senior na ito. Walang dahilan para si Gavin na magkusa na makipag-usap sa kanya ng ganito, batay sa kanyang nakagawiyang estilo ng paghawak ng mga bagay. Hindi inisip ni Terence na talagang gugustuhin ng lalaki na makipagpayapaan sa kanya maliban kung sumisikat ang araw mula sa kanluran. May mali. Natawa si Gavin sa reaksyon ni Terence. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, Terence, pero okay lang. Maaari kang humatol kung seryoso ako o hindi sa aking susunod na paglipat. Upang maipahayag ang aking paghingi ng tawad at katapatan, nagpasya akong ilipat ka sa ika-7 mina zone. Ano sa palagay mo? Ilipat mo ako sa ika-7 mine zone. Biglang naunawaan ni Terence ito ang pangunahing punto. Ang lalaking ito ay wala dito para makipagpayapaan, narito siya para makita si Terence na naghukay ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade sa loob ng 2 araw at hindi makaupo. Tama, Terence Jr. brother, 2 araw ka nang nasa ika-10 mine zone, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa loob.
Maaaring maswerte ka nitong nakaraang 2 araw, nakakuha ng ilang magagandang jades, ngunit sa katagalan, hindi ka maaaring maging maswerte araw-araw, hindi ba? Sa mga tuntunin ng rate ng produksyon ng jade, bagaman ang ikapitong mine zone na lugar ay hindi pa rin itinuturing na isang magandang lugar ng mining. Si Gavin ay time na nagpayo. Siguro lagi na lang akong ganito kaswert. Tumaas ang isang kilay ni Terence at nagtanong pabalik na may mahinang ngiti, narinig mo rin ang tungkol dito, tama. Sinabi nila na napakaswerte kung narating ko ang Sky Island mula sa pagiging solo cultivator. Maliwanag na maging maswerteng sandali, ngunit nakita mo na ba ang isang taong mapalad sa lahat ng oras? Napakaraming taon na, dapat medyo nauubos ang swerte mo. Nanlamig ang mukha ni Gavin habang nakanganga ang kanyang mga labi. Kilala mo si Pavilion Master Lurie at junior brother ko, tama. Napakaswerte nilang dalawa na napaboren sila ng isa sa mga Vice Pavilion Masters ng ating Green Cloud Pavilion. Hindi lang sila nagkaroon ng maraming mahusay na cultivation resources, ngunit sila ay na-promote din. Ang kanilang backer, ang Deputy Pavilion ay hindi kilalang master. Walang balita sa kanya, kaya natapos na ang swerte nila kaya hindi masyadong makapaniwala ang mga tao sa swerte na ito. Nakita ko si Pavilion Master Lurie at ang kaawa-awang junior brother ko, alam mo na gusto nilang mahanap si Watch ang para palitan ang iyong mine zone sa araw, hindi ba? Oh, nakikita ko. Tumango si Terence, kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Narinig ko na rin ang tungkol sa pagpapalit ng ore. 3,614. Tumawa ng sarkastikong si Gavin, kung gayon, dapat mong maunawaan ang iyong sitwasyon ngayon. Ang pagpapalit ng mine zone ay maaaring malaki o maliit na bagay, at hindi lang sino man ang makakagawa nito. Nangangailangan ito ng isang malakas na network ng mga koneksyon. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang hindi kayang gawin ng dalawang yan, ako, si Gavin, talagang kaya ko. Ito lang ang pagkakataon ko, at wala nang isa pang pagkakataon pagkatapos nito. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Ang lalaking ito ang hindi makapaghintay na ilabas ang kanyang sarili, ngunit kailangan niyang umarte na parang gumagawa siya ng pabor. Umiling siya, bagaman mas maganda ang ikapitong mine zone area, makakahanap ako ng magandang jade sa ika-10 lugar ng pagmimina, at mas kakaunti ang mga tao doon. Gusto ko rin ang ganitong uri ng liblib na lugar, kaya pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Naisip na niya ang trick sa pagnanakaw ng mga espiritual na jade sa ika-10 mine zone kung siya ay nasa ika-7 lugar, na nasa ilalim ng mas mahigpit na pagbabantay, mas madaling makakuha ng mga espiritual na jade, ngunit kailangan niyang muling galugarin ang kapaligiran. Maaaring hindi na rin niya mapanatili ang pagnanakaw ng mga espiritual na jade ng kasing ayos ng ginagawa niya ngayon, at walang paraan na makakagawa siya ng isang katangahang ganito. Bukod dito, mayroong mas mahusay na jade at hindi gaanong inutil na jade sa ika-7 mine zone, na naging dahilan upang mas mahirap paandarin. Parang hindi pa rin naniniwala sa akin si Terence Jr. brother. Umiling si Gavin na parang may sakit. Alam niyang hindi papayag si Terence sa katunayan, kahit siya ang nasa posisyon ni Terence, hindi siya papayag ng ganoon kadali, maliban na lang kung makakita siya ng sapat na benepisyo. Inakala ni Terence na susuko si Gavin, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, tiningnan niya si Tony, at dinala ng huli ang isang itim na bag. Napansin na ni Terence ang bag sa simula, ngunit hindi niya alam kung para saan ito. Hindi niya inaasahan ang mga gamit sa bag na ihahanda para sa kanya. Mabuti kung hindi ka maniniwala sa akin, ngunit pagkatapos makita ang mga ito sa bag, sigurado akong hindi na magdududa si Terence Jr. brother sa aking sinseridad. Tumawa si Gavin at kinuha ang bag kay Tony, binuksan ito at iwinagayway sa harap ni Terence. Nanliit ang mga mata ni Terence madilim, ngunit sapat na ang liwanag ng buwan upang makita kung ano ang nasa bag. Ito ay purong puti. Ito ay puno ng mga espiritual na jade. Sa isang magaspang na pagtatansya, mayroong hindi bababa sa 15 piraso ng espiritual na jade sa bag. Anong ibig sabihin nito ng panganay na kuya? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gavin ng mapaglaro.
Kung handa siyang gumastos ng napakaraming espiritual na jade para lang pumayag siyang palitan si Mind Zone, ito ay medyo sobra. Kung binigyan ni Terrence ng regalo si Gavin para sa paglipat mula sa ika-10 Mind Zone patungo sa ika-7 minahan, hindi sana ganito karaming Spirit Jade, ngunit ito ay lohikal. Gayunpaman, ang sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran. Hindi lamang hiningi ni Gavin ang paglipat ni Terrence sa ika-7 Mind Zone, ngunit handa pa siyang gumastos ng napakaraming pera para dito. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Mayroong 16 na piraso ng espiritual na jade sa bag na ito. Hanggat pumapayag kang palitan ang Mind Zone, ito ay sa iyo lahat. Paano na? Nagkatinginan sina Gavin at Tony, puno ng sinseridad at pananabik ang kanilang mga mata. Sa katunayan, kung hindi si Terrence, kahit sinong baguhan ay maantig sa biglaang dami ng espiritong si Jade, at mawalan pa nga ng loob. Sabi nga sa kasabihan, pera ang nakakapagpakilos ng puso ng tao. Maaaring ibenta ng mga ordinaryong tao sa secular na mundo ang lahat para sa pera, ngunit ang tukso ng espiritual na jade sa mga magsasaka na tulad nila ay mas matindi. Dagdag pa, ang paglipat mula sa ika-10 hanggang sa ika-7 Mind Zone ay isang bagay na gusto ng karamihan ng mga tao, at kung hindi sasang-ayon si Terrence dito, kung gayon kailangan niyang mabaliw. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, si Terrence ay hindi nagpakita ng anumang malinaw na reaksyon sa lahat ng mga espiritual na jade. Hindi man lang siya tumingin sa kanila kahit isang segundo. Posible kayang may napansin ang taong ito na hindi ka panipaniwala tungkol sa espiritual na jade. Tumibok ang puso ni Gavin at mabilis siyang sinubukang tuksohin. Junior Brother Terrence, pag-isipan mong mabuti. Kahit na makamina ka ng 10 piraso ng magandang jade araw-araw sa ika-10 Mind Zone, 3 spiritual jade lang ang kikitain mo sa isang buwan. Ang 16 na spiritual jade na ito ay katumbas ng kalahating taon na kita sa pagmimina. Para sa akin, kalahating taon na ang pagtitipid sa iyo. Kailangang mag-aksaya pa ng oras, di ba? Ika-9 na pinsan, dahil hindi niya gusto ang espiritual na jade na inihatid sa kanyang pintuan, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang lahat ng espiritual na jade na ito? Mamaya, maaari mo rin akong ilipat sa ika-10 Mind Zone. Wala akong gagawin at bantayan siya araw-araw. Gusto kong makita kung paano mahukay ng lalaking ito ang mabuting jade. Tumunog si Tony mula sa gilid. Itinuro na sa kanya ni Gavin ang set ng retorika na ito, kung hindi ay wala siyang utak na gawin iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Terrence. Ang mga salita ni Tony ay tumama sa kanyang malambot na lugar. Kung ang lalaking ito ay talagang dumating sa ika-10 Mind Zone at bantayan siya buong araw, kung gayon ang mga bagay ay medyo magulo. Nasuri na ni Tony ang lahat ng espiritual na jade, kaya paano nagawa ni Terrence ang anumang bagay sa kanila? 16 na piraso ng espiritual na jade ay isang napakalaking kabuuan. Ang panganay na kapatid na lalaki, hindi mo lamang ginagawa ito para sa pagbabago ng aking Mina Zone, di ba? Hindi sa palagay ko mayroong isang magandang bagay. Mabilis na umikot ang isip ni Terrence, ngunit kailangan niyang kumilos na parang kinikilig siya. Walang libreng tanghalian sa mundo, at ang reaksyon ni Terrence ay ang pinaka-anormal na reaksyon ng isang mahinahon at makatuwirang tao. Abnormal kung pumayag siya agad. Hehe, isa talaga si Terrence Jr. Brother sa pinakamagaling sa mga baguhan, maingat siya. Humalaklak si Gavin at sinabing, tama ka dito. Maliban sa hilingin mong pumayag kang palitan ang iyong Mind Zone, may isa pang dahilan kung bakit binibigyan kita nitong 16 na piraso ng espiritual na jade. Pero huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang iyon. Hindi kita pahihirapan. Ano ito? Tanong ni Terrence. Naaalala ko na ilang araw na ang nakalipas nang bigyan ka namin ng mga espiritual na jade, nakuha mo ang pinakamaliit na piraso ito ay dapat kasing laki ng isang itlog. Siguro nagamit ba ito ni Terrence Shady nitong mga ilang araw? Tinitigan ni Gavin si Terrence na may nagbabagang tingin. Hindi pa, bakit? Bumilis ang tibok ng puso ni Terrence para saan ang iniisip ng lalaking ito tungkol sa kanyang munting espiritu na si Jade. May kakaiba ba dito? Mabuti naman.
Nakahinga agad si Gavin ng maluwag at sinabing, Terrence Jr. Brother, basta't ibigay mo sa akin itong munting espiritong si Jade at pumayag kang ipagpalit ito sa ikapitong Mind Zone, ang 16 na espiritong ito na si Jade ay mapapasa iyo na lahat. Paano? 3,615. Isinasantibi ang usapin ng pagpapalit ng Mind Zone, ang sinumang may normal na IQ ay malalaman kung alin ang pipiliin kung gusto nilang ipagpalit ang 16 na espiritual na Jade para sa isang maliit na espiritual na Jade. Inakala ni Gavin na sa wakas ay makakamit na niya ang kanyang layunin, ngunit ang mga sumunod na salita ni Terrence ay halos lumuwa siya ng dugo. Hindi ko gagawin. F***sake. Ayaw mo pa rin magpalit. Baliw ka. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Gavin para magsalita bago tumalon si Tony. 16 na espiritong Jade para sa isang maliit na espiritong si Jade, at hindi pa rin siya handang ipagpalit ang Terrence na ito ay isang baliw. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Gavin bago lumingon kay Terrence. Why not? Wala ka bang tiwala sa akin? Tumingin sa kanya si Terrence na natuwa. 16 na piraso ng espiritual na Jade kapalit ng aking munting espiritual na Jade. Kahit isang tanga ay makikita na may problema dito. Marahil itong munting espiritual na Jade ko ay espesyal at nagkakahalaga ng higit sa 16. Hoy, inaalagaan kita at binibigyan kita ng mga benepisyo. Hindi lang ikaw ang walang utang na loob, ngunit iniisip mo rin na ikaw ay isang bihirang kalakal na maaaring itago. Nang magkamalay si Gavin, agad siyang tumawa at mahinang nagsabi, huwag kang magdelusyon, bata. Walang espesyal sa maliit mong espiritong iyon na si Jade maliban sa liit nito. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ko sa iyo, ang iyong munting espirito na si Jade ay nagkakahalaga lamang ng kalahating piraso ng espiritong Jade sa pinakamababa. Panaginip lang ito. Dahil wala namang espesyal dito, bakit mo ako pinalitan ng napakaraming espiritual na Jade? Posible bang lahat ng iyong espiritual na Jade ay walang kwentang basura? Tanong ni Terrence. Sa katunayan, wala siyang nakitang kakaiba sa maliit na espiritong si Jade maliban sa laki nito, ngunit hindi siya naniniwala na walang anumang bagay tungkol dito. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo, ngunit hindi mo masasabi kung ano ang gusto mo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gavin at sinabi niya ng matuwid, mahigpit na ipinagbabawal ng Sky Class Island ang pangangalakal ng mga walang kwentang Jade sa palengke. At saka, Terrence Jr. Brother, 2 araw ka nang nagmimina. Dapat alam mo ang sitwasyon sa espiritong Jade Hall. Ang mga walang kwentang Jade ay palaging iniipon sa mga minahan upang patuloy na sumipsip ng walang kabuluhang espiritual na enerhiya ng mundo. How could have been released a single piece? Tiningnan siya ni Terrence nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagsisinungaling si Gavin, ngunit hindi ito ganap na hindi totoo. Sa karamihan, magagamit niya ito para linlangin ang mga baguhan. May panuntunan nga ang Sky Class Island na walang sino man ang pinapayagang gumamit ng basurang si Jade sa pangangalakal, ngunit ito ay parang peking pera sa sekular na mundo. Maaari itong aiban sa ibabaw, ngunit hindi ito maaaring ganap na ihinto ng pribado. Siyempre, para sa mga magsasaka, napakadaling makilala ang isang magandang basurang Jade. Sa makatuwid, hindi mataas ang rate ng tagumpay ng paggamit ng isang magandang Jade waste para maging isang mabuting Jade. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ganap na ubusin ng mga tao ang espiritual na enerhiya sa espiritong si Jade at hindi sinasadyang sasayangin ang espiritual na enerhiya upang mag-iwan ng magandang basurang Jade. Sa makatuwid, para sa karamihan ng mga tao, normal na magkaroon ng 1 o 2 piraso ng hindi nagamit na Jade, ngunit bihirang magkaroon ng 16 na piraso. Gayunpaman, bagamat imposible ito para sa iba, hindi imposible para kay Gavin, na nagbabalak na linlangin si Terrence. Bukod dito, mayroon siyang malawak na network sa espiritong Jade Hall, kaya hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng ilang piraso ng walang kwentang Jade. Sa takot na si Terrence ay patuloy na magtatanong sa kanya, mabilis na pinawi ni Gavin ang kanyang mga hinala, kalimutan mo na ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo kung sakaling maghinala ka.
Ang dahilan kung bakit handa akong magbayad ng ganoon kataas na halaga para sa iyong munting espiritual na jade ay hindi lamang para pumayag kang palitan ang mind zone, kundi dahil may humiling sa akin na gamitin ang iyong espiritual na jade bilang jade. Isang jade carving. Napakurap si Terence. Ito ay isang pangkaraniwang bagay sa karaniwang mundo, ngunit kahit na ang espiritual na jade ay ang pinakamahusay na kalidad, ito ay puno ng chi ng langit at lupa, na nagpapahirap sa materyal. Hindi dapat madaling gumawa ng jade carving tulad nito. Tama. Tulad ng alam mo, ang mga spirit jade na puno ng espiritual na enerhiya ay napakahirap at mahirap putulin. Gayunpaman, kung ang espiritual na enerhiya sa loob ay natupok, ang kalidad ng jade ay bababa. Kaya kung gusto mong gumamit ng spirit jade upang gumawa ng mga ukit na jade, dapat kang gumamit ng orihinal na espiritong jade na may katulad na laki. Sa isang minahan ng jade, ang mga spirit jade na ito ay nahahati sa mga ugat. Ang laki ng bawat piraso na iyong mina ay depende sa orihinal na ugat na nasira. Hindi mo maaaring basagin ito ng kasing laki ng gusto mo, kaya ang mga maliliit ay masangkop para sa pag-ukit. Kahit na ang isang dalubhasa sa rurok ng hudyadigto ng pagtatatag ng foundation ay mahihirapang putulin ng buo ang malalaki. Sumulyap si Gavin kay Terence at nagpatuloy, malapit na ang kaarawan ng nag-iisang apo. Ang apo ng nakatatandang Green Cloud Pavilion na si Save Ends, si Abby, ay gustong humanap ng mag-uukit ng Jade Rabbit bilang regalo sa kaarawan, kaya naglibot-libot siya upang maghanap ng kasing laki ng itlog na mga Spirit Jade. Ngayon, naisip ko na dumating sa iyo ang isang maliit na espirito, at naisip ko na ang iyong Jade ay dumating sa iyo. Nais kong ipagpalit ito sa iyo ngayon, alam mo na ang buong kwento, tama. Tumango si Terence, wala namang laman ang paliwanag na ito. Pagkatapos ng lahat, maliban sa sapat na sukat, ang kanyang munting espiritu na si Jade ay walang ibang mga espesyal na katangian. Maliban sa paggawa ng pag-ukit ng Jade, talagang wala itong gaanong gamit. Gayunpaman, sa ibang pananaw, si Hernan at Randolph ay hindi masyadong matalino, kaya hindi ba mas madali para sa kanya na banta sila? Bakit maghahanap ng tinek na katulad niya? Kaya hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Terence. Nakita ito ni Gavin at mabilis na hinamplas habang mainit ang bakal. Walang silbi ang ganitong klaseng maliit na espiritu jade sa aking mga kamay. Bagamat bihirang makakita ng ganito kalaki, mahahanap ko pa rin ito basta lalabas ako at magtanong-tanong. Binibili ko ang piraso ng espiritong ito jade sa napakataas na presyo dahil ako ang nag-aalaga sa iyo. Ito pa rin ang nayon, hindi na magkakaroon ng ganoong pangungusap, pagkatapos ay hindi na mauulit. Payag ako, babalik ako at maghanap ng iba ng walang pangalawang salita. Nag-isip sandali si Terence bago sumagot, kung gusto mong ipagpalit ito sa aking munting espiritong si Jade, sigurado, gusto ko ng 30 piraso. Nang marinig ni Gavin ang unang kalahati ng pangungusap, medyo natuwa siya, ngunit nang marinig niya ang ikalawang kalahati, tanging gulat at galit ang naiwan sa kanya. Si Tony, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang tumalon at sinabing, F***sake. Ikaw bastard, nagtataas ka lang ng presyo. 17 piraso, wala na. Saglit na nag-alinlangan si Gavin bago sinabi. Terence, kailangan mong pag-isipang mabuti ito, hindi lang ikaw ang may maliit na jade, huwag lumampas sa dagat. 28 piraso. Mahinang sabi ni Terence. 18 piraso. Sa ibang pagkakataon, kung hindi agad nagalit si Gavin, sana ay pamitik man lang siya at umalis, ngunit ngayong nasa bingit na ng tagumpay ang kanyang plano, hindi niya kayang sayangin ang lahat ng kanyang pagsisikap, kaya't nagngangalit siya at nagpatuloy sa pagtaas ng presyo. 26 na piraso. Sabi ni Terence, hindi nagbago ang mukha niya, parang nasa mood siyang magpatuloy. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Gavin ay naglabas ng 4 na piraso ng espiritual na jade mula sa kanyang malawak na manggas. 3,616. Saglit siyang nag-alinlangan bago itinapon ang jade sa itim na bag na may 16 na piraso. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak patungo kay Terence. $20, hindi isa pa. Alinman sumasang-ayon ka sa deal o ibagsak mo ito. Nasa iyo na. Kung gayon kalimutan mo na.
Mapanuksong tiningnan ni Terence ang lalaki bago tumalikod para umalis. Sa anumang kaso, kahit na hindi natuloy ang deal, wala siyang mawawala. Maaari siyang magpatuloy sa pagmimina sa ika-10 lugar ng mine zone sa hinaharap. Pananatilihin niya ang espiritual na Jade at mamuhay siya gaya ng dati. Kahit na inutusan ni Gavin si Tony na subaybayan siya, ito ay sa maikling panahon lamang. Kung gusto niyang subaybayan siya ng 3 buwan, si Tony ay kailangang huminto sa paglilinang o humingi ng espiritong si Jade. Payag siya, ngunit si Tony mismo ay hindi. F***sake. Ito ay isang kabuoang 20 piraso ng espiritual na Jade. To think na itatapon niya lang ng ganon. Ganyan ba talaga ka-carefree at uninhibited ang lalaking ito? Napatulala sina Gavin at Tony. Nang malapit nang bumalik si Terence sa kuweba ay nag-react si Gavin at walang magawang tumawag, 25 yuan. Ngumiti si Terence at tumalikod. Deal, sabi niya. Inilabas lamang ni Terence ang kanyang munting espiritong si Jade nang makita niyang naglabas si Gavin ng 5 piraso pang espiritong si Jade mula sa kanyang manggas. Gayunpaman, nang oras na para makipagpalitan, biglang binawi ni Gavin ang bag ng espiritong si Jade at inilagay sa halip ang 1 pirasong papel sa mesang bato. He pouted at Terence, since it's a deal, let's sign it first. Sinulyapan ito ni Terence ito ang kontrata para sa mine zone na eksklusibong pag-aari ng espiritong Jade Hall. Upang pigilan si Terence na bumalik sa kanyang salita, ang kanyang malaking nakatatandang kapatid na lalaki ay gumawa ng buong paghahanda. Hanggat pinirmahan ito ni Terence, hindi niya mababago ang kanyang mining area kahit na bumalik siya sa kanyang salita. Hehe, di ba naghukay lang ng butas para tumalon siya? Ang pagkilos na ito ay medyo disente. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pumirma sa kontrata. Noon lamang binitawan ni Gavin ang kanyang pagkakahawak sa itim na bag at kinuha ang maliit na espirito ni Terence na si Jade. Kung gayon, salamat sa pag-aalaga mo, Kuya Mold. Ngumiti si Terence at umalis na bitbit ang mabigat na bag ng 25 piraso ng espiritual na Jade. Nagkatinginan sina Gavin at Tony at nagpakawalan ng mahabang hininga habang pinagmamasdan si Terence na naglalakad pabalik sa kuweba. Hindi talaga madaling pakitunguhan ang batang ito. Hindi talaga madaling lokohin siya. Buti na lang at nagdala ako ng napakaraming walang kwentang Jade sakaling ma-accident. Kung hindi, mahihirapan talaga ako. Ang bag ng espiritong Jade na ibinigay niya kay Terence ay isang walang kwentang Jade na nakuha niya mula sa espiritong Jade Hall sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Gusto niyang pahirapan si Terence, kung hindi, hindi siya magiging bukas palad para sumuko kay Terence. Hehe. Suplado pa rin ang batang iyon at iniisip na sinamantalan niya ang mga iyon. Kung tutuusin, isa siyang ganap na tanga. Kapag nalaman niyang lahat ito ay mga walang kwentang Jade na mukhang maganda lang, gusto kong makita kung anong magandang ekspresyon ang mayroon siya bukas. Tumawa si Tony sa gilid. Ang 25 piraso ng walang kwentang Jade na ito ay tila marami, ngunit sa katunayan, lahat sila ay isang manipis na layer ng enerhiya sa ibabaw. Ang ubod sa gitna ay 1 piraso ng basurang si Jade, kaya lang ay marami sila. Ang enerhiyang idinagdag ay isa lamang ika-10 ng enerhiya ng kasing laki ng itlog na mabuting espiritu na si Jade. Kaya sa pananaw ni Gavin at Tony, siguradong nabaliw si Terence sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya hanggal na sumang-ayon na baguhin si Mine Zone, ngunit ibinigay pa niya ang 1 piraso ng munting espiritong si Jade. Ito ay isang dobleng pagkatalo. To think na may matalas na tingin pa siya kapag nagtitinda. Ang ganitong uri ng self-righteous idiot ay natatangi lamang sa mundo. Pagkatapos bumalik sa kuweba, kinuha ni Terence ang 25 piraso ng espiritual na Jade at isa-isang tiningnan ang mga ito. Tulad ng nahulaan niya, ang lahat ng 25 piraso ng Jade ay walang silbi na may bakas lamang ng espiritual na enerhiya. Sa katunayan, ito ay isang napaka-normal na bagay. Sa kanyang relasyon kay Gavin, kahit na totoo ang dahilan ni Gavin sa paghahanap sa maliit na Jade, ang ganitong uri ng magandang bagay ay hindi kailanman mahuhulog sa mga kamay ni Terence.
25 piraso ng magandang jade para sa isang mas mababang espiritual na jade. Terence ay hindi kailanman naniwala sa isang bagay na kasing ganda nito. Bagamat tila nalulugi si Terence sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng 25 piraso ng walang kwentang jade para sa kanyang munting espiritong si Jade, iyon mismo ang gusto niya sa espasyo ng Jade. Kung hindi siya papayag na may kalokohan ito matapos mahulaan ang intensyon ng kabilang partido. Dahil ang espasyo ng Jade ay mabilis na makakapag-recharge ng mga espiritual na Jade, anumang piraso ng Jade sa mga kamay ni Terence ay magiging isang magandang piraso ng Jade ng tuluyan. Hindi banggitin ang 25 piraso ng Jade para sa isang piraso, kahit na 2 piraso ng Jade para sa isang piraso, ito ay isang tubo para sa kanya. Ang kailangan ngayon ni Terence ay ang ganitong uri ng walang kwentang Jade. Kung ikukumpara sa pagtatrabaho ng husto sa mind zone ng isang buong araw para lang nakawin ang 2 piraso ng espiritual na Jade, ang mga pukana ni Gavin ay parang naghahatid ng mga kalakal sa pintuan ni Terence. Binigyan niya siya ng 25 piraso ng sabay-sabay, na katumbas ng kalahating buwang halaga ng trabaho ni Terence. Mas maganda kung ginawa niya pa ng ilang beses. Sa kabilang banda, ang pagpapalit ng mind zone ay hindi nararapat na banggitin. Si Terence ay hindi nakakuha ng magandang Jade sa pamamagitan ng swerte na kuha niya ang Jade Space, isang cheat-like device, at maaari niyang makuha ang magandang Jade kahit saan. Bukod dito, mula sa mga resulta ng pang-araw-araw na pagmimina ni Tony at Chengming, ang ikapitong Mind Zone ay hindi lamang nagbunga ng magandang Jade, ngunit ang mga pagkakataong makahanap ng walang kwentang Jade ay halatang mas mataas. Sa ganitong paraan, hangga't pamilyar si Terence sa kapaligiran at sa pamamahagi ng mga bantay, mas madali para sa kanya na magnakaw ng espiritual na Jade kaysa sa ika-10 lugar. Sa umaga ng ikalawang araw, pumunta si Terence upang mag-ulat sa espiritong Jade Hall gaya ng dati at nakilala sina Gavin at Tony sa pasukan. Lumapit siya sa kanila at binati, "Good morning, Kuya Mold." Umaga. Tiningnang mabuti ni Gavin ang ekspresyon ni Terence, ngunit wala siyang makitang bakas ng pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagpalitan siya ng tingin kay Tony na nagtataka. Hindi ba napagtanto ng taong ito ang panlilinlang sa espiritual na Jade? Dahil naipaalam na ni Gavin si Watchang at ang iba pa, nakuha ni Terence ang pass sa ikapitong Mind Zone ng walang aberya. Pumasok siya sa lagusan ng walang sabi-sabi sa dalawa, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng abnormalidad. Judging from this kid's reaction, he probably haven't realized that the bag of jades is full of useless jades. Kung hindi siya magiging kalmado. Lumingon si Gavin kay Tony at bumulong. "Hoy, akala ko ba medyo matalino tong lalaking to nung nakita ko yung performance niya kanina, pero yun pala ang itsura niya. Kahit baboy hindi rin magiging mabagal na mahanap yung bag ng walang kwentang Jade after a whole night. Mas pipi pa siya sa baboy." Tumawa si Tony, natutuwa sa kanyang kasawian. Kung hindi ko akalain na ang batang ito ay talagang hanggal. Baka masyado lang siyang nadala pagkatapos kumita ng napakaraming espiritual na Jades. Kahit sino naman ay matutuwa na masisiraan ng ulo, di ba? Si Gavin, sa kabilang banda, ay hindi minamaliit si Terence. Pinisil niya ang kanyang baba, malalim na nag-iisip. 3,617. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya, 25 piraso ng espiritual Jade yan. Para sa mga ordinaryong tao, windfall lang yan. Katulad na lang ng sinasabi nila sa secular na mundo na manalo ng 5 milyon sa loto. Normal lang na hindi siya mag-react for a night. Tsaka, yung excuse na binigay ko sa kanya kahapon ay reasonable lang at hindi kasinungalingan. Hindi siya maniniwala. Totoo yan. Narack namin ang aming talino upang itakda ang tulad ng isang bitag para sa kanya. Kung ang batang ito ay mabilis mag-react, sayang ang pagsisikap ng 9th older cousin. Tumango si Tony bilang pagsang-ayon. Hey, na nakakaalam, baka matara ng batang ito sa mga susunod na araw. Akala niya naging nourish na siya na may 25 piraso ng espiritual na Jade, ngunit sa huli, nalaman niyang nakwenta lahat itong tambak ni Jade. Medyo mayhang nasabi ni Gavin.
Mula sa unang araw ng pagpaparehistro, hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang kalamangan kaysa kay Terence, direkta man o hindi direkta. Sa kabaligtaran, siya ang medyo nagpahiya sa kanyang sarili, at kahit na sinipa niya si Terence sa Mind Zone 10, maayos pa rin siya at nawawala ng mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang naskam niya si Terence. Hindi lamang siya nakakuha ng bagong Mind Zone, ngunit nawalan din siya ng magandang piraso ng Jade. Halos kumukuha siya ng dugo sa buong mukha niya. Para sa isang manager na tulad ni Gavin, ang pakikipaglaro sa isang manggugulo tulad ni Terence ay higit na kasiya siya kaysa sa pakikitungo sa ibang mga taga-bakod. Ito ay isang bagay na inaabangan niya. Kung alam ng dalawang ito na hindi gagana ang kanilang plano kay Terence, at binigyan pa nga siya ng malaking regalo, iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon ng mga ito. Siyempre, hangga't walang sinabi si Terence, hinding-hindi malalaman ng dalawang fortune girls na ito ang katotohanan, at malamang na patuloy nilang ipagmalaki ang kanilang sarili. Naglakad siya sa kahabaan ng Tunnel 7, at habang ito ay ang parehong paikot-ikot na landas na may parehong kapaligiran, malinaw na nararamdaman ni Terence ang pagkakaiba sa pagitan nito at ng Tunnel 10. Ang Tunnel No. 10 ay hindi lamang mas malayo at malayo kaysa sa Tunnel No. 7, ngunit mas malinaw din na ang Tunnel No. 10 ay walang kasing daming tao. Kung ikukumpara sa No. 10 tunnel, na walang buhay na tao, ang No. 7 tunnel ay puno ng aktibidad. Paminsan-minsan, makikita nila ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Sa katunayan, ang lugar ng pagmimina tulad ng ikapitong Mind Zone, na nireranggo sa gitna at ibabang bahagi, ay isa nga sa iilang minahan na may pinakamaraming tao. Kung tutuusin, ang karamihan sa mga taong pumunta dito sa akin, maliban kay Terence na isang purong newbie, ay ang mga hindi matagumpay na naitayo ang kanilang foundation sa Yingzin Pavilion noon. Ayon sa mga patakaran, hindi sila maaaring direktang sumali sa tatlong pavilion, at maaari lamang silang gumawa ng mahirap na trabaho sa Spirit Jade Mine habang sinusubukang makapasok. Kung ikukumpara sa makapangyarihang misteryosong pavilion at sa makapangyarihang tumataas na Sky Pavilion, halatang mas mataas ang posibilidad na mabigang maabot ng mga grassroots rogue cultivator mula sa Green Cloud Pavilion ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sa makatuwid, natural, sila ay itinalaga sa Mind Zone upang gumawa ng mas mahirap na paggawa. Kung tungkol sa lugar ng pagmimina na mas mataas ang ranggo, bagamat mayroon itong mas mataas na rate ng produksyon ng Jade, ibinigay ito sa tumataas na Sky Pavilion at sa misteryosong Pavilion. Kung ikukumpara sa Mining Area 7, na ibinigay sa Green Cloud Pavilion, natural na mas kaunti ang bilang ng mga tao. Matapos maabot ang ikapitong Mind Zone, lumingalinga si Terence sa paligid at nakakita ng bakanteng lugar para magsimulang magtrabaho. Hindi niya pinaplano na itago ang mga espiritual na Jade, ngayon ang kanyang pangunahing layunin ay ang scout at maging pamilyar sa kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, kasama ang 25 piraso na ibinigay sa kanya ni Gavin kahapon, si Terence ay mayroong 31 piraso ng espiritual na Jade sa kanyang mga kamay ngayon, sapat na para makabili siya ng ilang hanay ng mga sangkap para sa pagpino ng mga elixir. Masasabing hindi niya kailangan agad ang espiritual na Jade sa maikling panahon, at kaya niya itong dahan-dahan at matatag. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid habang naghuhukay siya, at mabilis siyang nakahanap ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Una, ang pagbabantay sa ikapitong Mind Zone ay higit na lumampas sa ika-10 lugar ng pagmimina. Bagamat hindi masyadong magkaiba ang laki ng dalawang Mind Zone, ang ika-10 minahan ay mayroon lamang 2 gwardya, habang ang ikapitong minahan ay may 10 gwardya. Hindi lamang mayroong mga regular na gwardya, ngunit mayroon ding mga espesyal na patrol. Ang isang normal na Sky Class Master ay walang magagawa sa ganoong kahigpit na pagbabantay, ito ay pagpapakamatay. Pangalawa, talagang maraming tao sa ikapitong Mind Zone. Mayroong 12 ng mga mining spot na nakakalat sa malaking Mind Zone No. 7. Maliban sa iilan na hindi nabisita, bawat isa sa iba pang mga mining spot ay may hindi bababa sa 1 o 2 tao na nagmimina doon. Ang ilang mga sikat na lugar ng pagmimina ay napapaligiran pa ng 4 hanggang 5 tao. Ito ay hindi pagmimina para sa espiritual na Jade, ngunit ipinaglalaban ito.
Pangatlo, ang Jade rate sa ikapitong Mind Zone ay mas mataas kaysa sa ikasampung lugar. Sa loob lamang ng isang oras, nakahukay na si Terrence ng 6 na piraso ng espiritual na Jade. Dalawa sa kanila ay halatang walang kwentang Jade, at sila ay itinapon sa open space sa likod nila, tulad ng ginawa ng mga tao sa gilid. May mga espesyal na gwardya na kukuha sa kanila. 3 sa kanila ay mga walang kwentang Jade na may magandang hitsura ngunit manipis na espiritual na enerhiya, at ang huli ay isang mabuting Jade na puno ng espiritual na enerhiya. Ang bilis kung saan ginawa ang Jades ay hindi maihahambing sa oras sa ikasampung Mind Zone, 2 araw na ang nakakaraan. Tumango si Terrence sa sarili. Ito ay malinaw na ang paghahati ng Mind Zone sa pamamagitan ng Espiritu Jade Hall ay makatwiran. Habang nagmamasid siya sa paligid, isang malakas na ingay ang nanggaling sa hindi kalayuan. Hindi maiwasan ni Terrence na lumingon at nakita ang isang pamilyar na mukha. Dahil ang lahat ng iba pang bagong Green Cloud Pavilion ay itinalaga sa ika-8 Mind Zone nina Gavin at Tony, hindi nakilala ni Terrence ang alinman sa 12-dosenang mga tao sa ika-7 minahan, maliban sa isang tao Chengming. Walang ginawang espesyal si Chengming mula sa unang araw hanggang ngayon, maliban sa pagsuso kay Gavin. Pakiramdam niya ay isa lang siyang Gavin at tagasunod ni Tony, walang espesyal sa kanya. Gayunpaman, ang impresyon na iniwan niya kay Terrence ay malayo sa pagiging transparent. Sa kabaligtaran, ang taong ito ay napakaplano at mas mahirap pakitunguhan kaysa sa walang utak na si Tony. Gayunpaman, si Chengming ay nakikipaglaro lamang kasama sina Gavin at Tony mula sa simula hanggang sa wakas, at hindi kailanman naging mahirap para kay Terrence. Hanggat hindi sila nag-cross ang landas ng isa't isa, ayaw ni Terrence na sayangin ang kanyang enerhiya sa kanya. Ang malakas na ingay na kanina lang ay nanggaling sa kinaroroonan ni Chengming, at ang ibang tao sa paligid niya, gwardiya man o manero, ay nagbingi-bingihan, na para bang sanay na sila. Si Terrence lang, isang newbie, ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari. Isa lang itong Spirit Jade Mine, bakit nagkaroon ng malaking kaguluhan? Babagsak ba ang akin niya? Logically speaking, lahat ng Mind Zone Spirit Jade Mine ay pinalakas ng formations, kaya walang posibilidad na ito ay bumagsak. 3,618. Sa susunod na sandali, mabilis na naunawaan ni Terrence kung bakit nagkaroon ng kaguluhan. Si Chengming ay hindi nagmimina tulad ng iba, ngunit ginamit ang Jade Shovel bilang sandata at buong lakas na hinahampas ang minahan, na nagpapakita ng kanyang Sky-class late phase peak strength. Pagmimina lang, kailangan pa bang exaggerated? Baliw ba ang lalaking ito? Hindi mapigilan ni Terrence na imulat ang kanyang mga mata. Ang paraan ni Chengming sa paggawa ng mga bagay-bagay ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang buong kapangyarihan ng isang Sky-class late phase peak, at ang kapangyarihan ay hindi lamang para sa palabas. Ngunit ang problema ay ang espiritong si Jade ay isang bagay na kahit isang Foundation Stage Master ay hindi makalusot, at maging ang iba pang mga mineral sa paligid nito ay napakahirap. Ang paraan ni Chengming sa paggawa nito ay mukhang itinaya niya ang kanyang buhay, ngunit ito ay talagang isang pag-aaksaya ng enerhiya. Ito ay mas mahusay kaysa sa normal na mga kasanayan sa pagmimina. Hindi inisip ni Terrence na si Chengming ay isang tulala. Madaling gumawa ng conclusion pagkatapos subukan ito ng 1 o 2 beses, ngunit sa pagtataka ni Terrence, pagkatapos na pakalmeyan ni Chengming ang chi sa kanyang katawan, agad niyang inulit muli ang parehong bagay. Para bang may matinding galit siya sa minahan. Kapag naka-recover na siya, buong lakas siyang aatake. May sakit ba talaga ang lalaking ito? Itinulak ni Terrence ang pag-iisip sa kanyang isipan. Sa sandaling ito ay lumitaw. Walang Sky-class Master na tulala, at si Chengming ay dapat may mga dahilan para gawin ito. Hindi kaya nililinang niya ang isang uri ng espesyal na pamamaraan ng militar habang nagmimina. Tiningnan ni Terrence ang lalaki pataas at pababa, malalim ang iniisip. Parang hindi naman, mas parang sinasadya niyang ipakita ang kanyang Sky-class late phase peak strength. Ngunit, isa lamang Sky-class late phase peak. Ang lakas na ito ay marahil ang isa sa pinakamahina dito, maging ang mga bantay at menero kasama. Ano ang dapat ipakita?
Pwede ba? Tumalo ng puso ni Terence habang iniisip ang kanyang sitwasyon. Mas maingat niyang pinagmasdan si Chengming kaysa sa dati, at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang Sky-class late phase peak strength para lang itago ang kanyang lakas. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang mga aksyon ay pumukaw sa pagkamausisan ni Terence, kahit na si Terence ay may kakayahang makita ang lakas ng Sky-class Masters at mas mababa, hindi niya mapapansin na ang Chengming na ito, na mukhang siya ay Sky-class late phase peak lamang, ay talagang isang Sky-class full master. Sa katunayan, kung hindi dahil sa ugali ni Terence na itago ang kanyang lakas, walang sino man ang mag-iisip sa direksyong ito. Sinong mag-aakala na ang isang Sky-class late phase peak guy ay talagang isang Sky-class late phase peak full master? Gayunpaman, bakit sadyang itinago ni Chengming Li ang kanyang lakas? Medyo nabagabag si Terence, itinago lang niya ang kanyang pundasyong lakas dahil naging estranghero siya sa lugar na ito mula nang dumating siya sa Sky-class Island. Naroon din sina Linden, Gavin, at Harry na luma at bagong mga kaaway. Itinago niya ang kanyang lakas para magkaroon siya ng inisyatiba sa lahat ng oras, para hindi siya mapatay ng mga kaaway na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw ng pagmamasid, ang Chengming na ito ay tila wala sa limelight tulad niya. Sa kabaligtaran, siya ay isang mababangki at transparent na figure sa gilid. Wala siyang anumang mapag-imbot na mga kaaway, at ang kanyang lakas ng pinakamataas na antas ng langit ay hindi gaanong kapansin-pansin sa maraming mga bagong dating sa malugod na bagong pavilion. Kailangan bang itago ang kanyang lakas sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas? Gayunpaman, ayaw ni Terence na maging abala dahil wala itong pakialam sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay maghanap ng paraan upang nakawin ang espiritual na Jade pagkatapos niya maging pamilyar kay Mind Zone. Tungkol naman kay Chengming, wala siyang pakialam kung bakit niya itinatago ang kanyang lakas basta't hindi siya banta sa kanya. Maliban kay Chengming, may iba pang inaalala si Terence. 2 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang proyekto, ngunit hindi pa rin niya nakikita sina Gavin at Tony. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang iniisip iyon. Ginawa ng 2 taong ito ang lahat para makuha siya sa ikapitong Mind Zone, ngunit hindi sila nagpakita. Sa hitsura nito, tiyak na napunta sila sa ika-10 lugar ng pagmimina. Marahil ay sinusubukan pa rin ng 2 taong ito na alamin ang sikreto sa likod niya sa paghuhukay ng napakaraming magagandang jade sa loob ng 2 araw. Masasabi lang ni Terence, magtagal kayo, magaling kayong dalawa kung makakahanap kayo ng magandang jade. Hindi lang siya kahanga-hanga, siya ay talagang kahanga-hanga. Gaya ng inaasahan ni Terence, napunta talaga ang 2 sa ika-10 Mind Zone. Katulad ng sinabi ni Terence kay Beren at sa kaawa-awang senior brother. Pagkatapos ng 2 araw ng pagbubuod, natitiyak ng 2 na nakahanap si Terence ng dekalidad na ore na may mataas na jade rate sa ika-10 Mind Zone. Sa mga tuntunin ng kalidad lamang, ang mineral na ito ay maaaring ganap na malampasan ang ika-7 lugar. Sa katunayan, para kay Gavin, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namumuno, ang paghuhukay ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade sa isang araw ay hindi dapat ipagtaka, at imposibleng magagalaw siya. Ngunit ang problema ay ito ang ika-10 Mind Zone, nakakaunti ang binabantayan. Bagamat ang ika-7 Mind Zone ay may disenteng produksyon ng jade, mahigpit itong binabantayan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng publiko, magiging mahirap para kay Gavin na gumawa ng anuman. Gayunpaman, ito ay ibang kwento sa patay na lugar ng pagmimina. Sa kanyang mga koneksyon sa espiritong Jade Hall, ito ay isang piraso ng cake na gawin ang anumang bagay dito. Ang dahilan kung bakit wala siyang ideya tungkol sa lugar na ito noon ay dahil lamang sa walang magandang jade na mahukay dito. Gayunpaman, kung nakakita siya ng isang Mind Zone dito na hindi mas mababa sa ika-7 lugar ng pagmimina, ang kahulugan ay magiging ganap na naiiba. Hanggat nagawa niya ito ng maayos, tiwala si Gavin na magagawa niya ang lugar na ito sa kanyang pribadong Spirit Jade Mine. Sa isang malaking halaga ng Espiritu Jade, ang kanyang hinaharap ay magiging maliwanag. Siyempre,
Ang pinakamahalagang bagay ay ang kumpirmahin na mayroon ngang isang dekalidad na minahan dito, kaya pagkarating nina Gavin at Tony sa ika-10 mine zone, nagtanong sila ng mga detalye sa mga gwardya at dumiretso sa minahan kung saan nagmimina si Terrence. Ano ito? Ano ang ginagawa ni Gavin, ang malugod na tagapangasiwa ng bagong pavilion, sa ating patay na si mine zone? Hindi kaya na-offend siya ng bagong dating na ito na si Tony kaya siya mismo ang naging supervisor niya. Mukhang hindi. Nataranta ang dalawang gwardya. Pananagutan lamang nila ang pagbibigay ng weighing book bilang patunay ng paghahambing. Kung gaano karaming magagandang jade ang natagpuan pagkatapos ng pagsusuri sa kalidad, wala itong kinalaman sa kanila. Bukod dito, ang ideya na ang ika-10 mine zone ay hindi nagdulot ng magagandang jade ay malalim na nakaugat sa isipan ng mga gwardya, kaya hindi nila alam na si Terrence ay nagbigay ng 18 magagandang jade 2 araw na ang nakakaraan. Mukhang ito ang lugar. Tere, maghukay na tayo. Kasunod ng mga tagubili ng mga gwardya, maingat na pinagmasdan at kinumpirma ni Gavin ang lokasyon ng pagmimina ng jade ni Terrence sa susunod na 2 araw. Hindi na niya hinintay na magsimula si Tony. 3,619. Naghanda na si Tony ng jade shovel at sabik na subukan. Kahit na nakahanap siya ng dekalidad na minahan dito, maaaring hindi siya bigyan ni Gavin ng maraming espiritual na jade sa hinaharap. Gayunpaman, si Gavin ang kanyang pinakamalaking taga-suporta. Hanggat gumawa ng pangalan si Gavin, natural na babangon din si Tony. Kahit na si Tony ay hindi kailanman naging napakatalino, mayroon pa rin siyang karunungan upang mabuhay. Ikinumpas ni Tony ang kanyang mga braso at nagsimulang maghukay ng buong lakas. Gayunpaman, ang katotohanan ay ganap na naiiba sa inaasahan niya. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng 1 oras, nakahukay lamang siya ng 2 piraso ng espiritual na jade, at pareho silang walang silbi. Hindi na makaupo si Gavin, ito ang kanyang kinabukasan. Mula nang dumating siya sa ganitong conclusion, ang kanyang ambisyon ay nakasalalay sa minahan na ito. Hindi niya sana pinaghirapan ang lahat ng ito para ilayo si Terrence kung hindi. Kung tutuusin, kung para lang ayusin si Terrence, bakit niya papalitan si Terrence sa ika-7 mine zone? Ang dahilan kung bakit niya sinabi ang kondisyong ito ay para tuksuhin si Terrence na sumang-ayon dito sa lalong madaling panahon. Ngunit ngayon, nakita na ang jade drop rate ng minahan na ito ay malayo sa inaasahan niya, ang panig ni Gavin ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kung wala siyang mahanap na magandang jade kahit ano pa man ang mangyari, ang magandang kinabukasan na inaasahan niya ay isang panaginip lang. Kinuha ni Gavin ang isa pang extrang jade shovel, hindi na inintindi ni Gavin ang dignidad ng pinakamatandang Marshall Brothers steward at naiinip siyang nakipagdigma sa kanyang sarili. F***. Anong taon na kahit isang taong kasing bongga ni Gavin ay dumating sa akin ng personal? Nang makita ng 2 gwardya ang eksenang ito mula sa malayo, hindi nila napigil ang malaglag ang kanilang salamin sa gulat at natulala. Pareho silang mula sa Green Cloud Pavilion at ilang beses nang nakipag-usap kay Gavin noong nakaraan. Sa harap ng mababang antas ng mga gwardya ng Jade Hall, si Gavin, bilang malugod na tagapamahala ng bagong pavilion, ay palaging mayabang na kumilos. Hindi pa nila siya nakitang kumilos ng ganoon ka-friendly, noon. Ngayon, tiyak na sumikat ang araw mula sa kanluran. Gayunpaman, kahit na sa personal na pagkakasangkot ni Gavin, ang kanyang halo bilang ang pinakamatandang Marshall brother na namamahala ay tila hindi nakahukay ng maraming piraso ng mabuting jade. Kahit na nagawa niyang maghukay ng ilang piraso ng espiritual na jade, sila ay basurang jade o walang kwentang jade na may manipis na espiritual na enerhiya. Para naman sa mabuting jade na may masaganang espiritual na enerhiya, kahit na siya at si Tony ay nagsumikap sa buong araw, hindi nila nagawang maghukay ng kahit isang piraso. Hindi tumigil sina Gavin at Tony hanggang sa tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng trabaho. Tiningnan nila ang 30 piraso ng jade sa basket at parang umiiyak. Anong klaseng F***ing joke ito? Ang bastos na si Terrence na iyon ay nakahukay ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade sa loob ng 2 araw. Mabuti sana kung tayo iyon, nagtatrabaho ng husto sa isang buong araw at hindi nakakuha ng kahit isang piraso. Napakakaiba nito. Kayong dalawa.
Sigurado kayong nagsisinungaling sa akin, hindi ito ang minahan na hinuhukay ni Terence, di ba? Biglang nilingga ni Gavin ang dalawang gwardya, ang kahihiyan niya ay napalitan ng galit. Nagulat ang dalawang gwardya. Hindi banggitin na ang lakas ni Gavin ay higit sa kanila, hindi nila kayang saktan ang taong ito batay lamang sa kanyang malawak na network sa espiritong Jade Hall. Mabilis na paglilinaw ng dalawa, Senior Kuya Mold, ano ang sinasabi mo? Si Terence ang mina kay Jade sa minahan na ito, bakit siya magsisinungaling sa iyo? Kung magsisinungaling tayo, tatamaan tayo ng kidlat. Talaga. Kumunat ang noo ni Gavin na may pagdududa sa dalawa. Strictly speaking, wala talagang dahilan ang dalawang ito para magsinungaling sa kanya. Oo nga pala. Tsaka kanina ka pa nakapunta dito, Senior Kuya Ming, masasabi mo kung aling mga minahan ang matagal nang inabandona at kung alin ang mga minahan kamakailan. Si Terence lang ang nakarating sa ika-10 mine zone kamakailan. Nagmamadaling nagpaliwanag ang dalawang gwardya. Totoo yan, at ubiling pinaniwalaan ni Gavin ang mga salita ng dalawa, ngunit nagsimula siyang magduda muli sa kanyang sarili. Posible kayang talagang may magagandang piraso ng Jade sa espiritual na Jade na hinukay ko ngayon, ngunit nagkamali ako tungkol sa kanila. Ang parehong mine zone, ang parehong lugar ng pagmimina, si Terence ay nakapaghukay ng napakaraming magagandang Jade sa loob ng 2 araw, habang kung siya at si Tony, magtatrabaho sila ng walang halaga sa isang buong araw nang hindi man lang nakakuha ng kahit isang piraso ng magandang Jade. Sa halip na paniwalaan ang gayong katawa-tawang katotohanan, mas gugustuhin ni Gavin na maniwala na siya ay nagkamali. Tere na at iabot ang trabaho. Habang iniisip ito ni Gavin, parang mas malamang. Walang ibang salita, tinawag niya si Tony at nagmamadaling umalis sa kanilang paglalakbay pabalik. Tinawid ng dalawa ang mahabang tunnel number 10 at sa wakas ay nakarating sa delivery point, nabangga si Terence na papalabas sa tunnel number 7. Nagulat si Terence nang makita ang dalawa na pawis, ngunit binati niya sila ng kalahating ngiti. F***, hindi naman pwedeng maghintay ang batang ito dito para lang makita tayong nagpapakatanga, diba? Sa paggunita sa kanilang ginawa 2 araw na nakalipas, nagsimulang tumibok ang puso ni Gavin at Tony. Ngunit talagang hindi naiintindihan ng dalawa si Terence. Inaasahan niya na ang dalawa ay hindi makakahanap ng kahit anong magandang Jade, ngunit wala siya sa mood na panoorin silang gumawa ng kalokohan. Ang dahilan kung bakit niya nakilala ang mga ito dito ay puro dahil gusto niyang obserbahan ang routine ng guard. Nanatili siya sa lugar ng mine zone ng mas matagal, at ito ay isang kumpletong pagkakataon. Gayunpaman, kahit na nagkataon lang, sa mga mata ni Gavin at Tony, tiyak na nagkataon lang na nilikha ni Terence ang bastard na ito na gustong makita nilang dalawa na mapahiya ang sarili nila. Ngunit kahit na ayaw ng dalawa na gumawa ng kalokohan si Terence, nakita pa rin niya ito gaya ng inaasahan. Walang gaanong masasabi tungkol sa timbang, ngunit ang mga resulta ng inspeksyon ng kalidad ay, Tony, wala akong magandang Jade at 27 piraso ng walang kwentang Jade. Ang isang pangungusap na ito ay parusang kamatayan para sa swerteng natamo nila sa kalsada kanina. Agad na naging mapurol ang mga ekspresyon ni Gavin at Tony, at hindi na sila nakabalik sa kanilang katinoan. Hehe. Ang makapaghukay ng 27 piraso ng walang kwentang Jade sa ika-10 mine zone, hindi masamang ani. Congratulations! Tumango si Terence na may mahinang ngiti. Sa katunayan, hindi niya alam na si Gavin pala mismo ang sumali sa labanan ngayon. Batay sa dati niyang average na wala pang 20 piraso ng walang kwentang Jade sa nakalipas na 2 araw, hindi naman talaga masama ang 27 piraso ni Tony. Sa makatuwid, ang kanyang mga pagpapala ay talagang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Agad na namula ang mga mukha ni Gavin at Tony. Ang mga salitang ito ay walang iba kundi panunuya sa kanila. Ang bastard na ito ay naghihintay na makita silang gumawa ng katangahan sa kanilang sarili. Bilang manager ng pavilion, laging si Gavin ang kutsain ng mga bagong tao, sino kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na kutsain ng mga ito. Itong Terence ay sobra. 3,620. Ano bang pinagmamalaki mo? 2 araw ka palang swerte, wala ka nang mahukay na magandang Jade in the future.
Hindi napigilan ni Tony na sabihin ang galit. Mahirap sabihin kung palagi silang nasa ika-10 mine zone, ngunit ngayon. Tumaas ang kilay ni Terence. Terence, 7 magagandang jade at 23 basurahan. Hindi maiwasan ni Tony na matigilan. Maging si Gavin na nakatayo sa tabi niya ay tumingin sa kanya na para bang tulala. Nailipat na siya sa ika-7 mine zone, kaya paanong hindi siya nakahanap ng mabuting jade? Ang pagsasabi ng mga katangahang salita ng hindi nag-iisip ay isang sampal lang. Nais pa ba ninyong dalawa na ipagpatuloy ang pagsisikap sa ika-10 mine zone bukas? Junior brother, hayaan mo akong bigyan ka ng isang magiliw na paalala. Inalis ko na ang lahat ng swerte sa ika-10 mine zone. Napakahirap na hukayin ang mabuting jade. Sabi ni Terence na may kalahating ngiti bago tumalikod at umalis. F***sake. Walang hangganan ang kaiabangan ng bastard na ito. Tumingin si Tony sa likod ni Terence at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at lahat ng swerte sa ika-10 mine zone ay inalis niya. Isa lang siyang country bumpkin mula sa secular na mundo, ano siya? Galit din si Gavin, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at nag-isip na sinabi, ano ang ibig sabihin ng batang ito na sinasadya niyang sabihin ito? Natatakot kaya siya na ipagpatuloy natin ang paghuhukay sa ika-10 mine zone at sa wakas ay makahanap ng magandang jade. Tama. Dapat ganito. Lumiwanag ang mga mata ni Tony at tuwang-tuwang sinabi niya, tiyak na natatakot ang lalaking ito na mahukay natin ang mabuting jade, kaya sinadya niya itong sabihin para umatras tayo. Matalino ang ika-9 na pinsan. Masyadong tuso ang bastos na ito. Parang ganun nga. Kahit na dekalidad na minahan, normal lang na magkaroon ng kasalanan sa mabuting jade saglit. Basta't ipagpatuloy natin ang paghuhukay bukas, siguradong mahukay natin ang magandang jade. Medyo nanlumo pa si Gavin noong una, kahit nagsimulang mag-alinlangan kung maaasahan o hindi ang kanyang teorya tungkol sa dekalidad na minahan, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, nagkaroon siya ng ideya at bumalik ang kanyang mukha sa dati nitong sarili, masyadong matalino ang batang iyon para sa kanyang sariling kapakanan. Akala niya ay matatakot niya tayo sa ilang salita. Hehe, ayoko lang sumama sa plano niya. Haha, sinabi ko sa iyo na ang bata ay isang tulala. Talagang naglakas loob siyang kumilos ng matalino sa harap ng aming ika-9 na pinsan ng kuya, torpe talkaga ang batang yan. Tumawa si Tony sa nag-echo. Isinasantibi ang katotohanang handa na sina Gavin at Tony para sa isa pang 300 round ng labanan sa mine zone area, hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon ng ganoong epekto ang kanyang mga casual na salita. Hindi niya sinasadyang samantalahin ang dalawang idiot na ito, ngunit mura ang buhay nila, at walang makakapigil sa kanya sa anumang gusto niya. Siyempre, walang pakialam si Terence kung patuloy na mag-aaksaya ng oras sina Gavin at Tony sa ika-10 mine zone o bumalik sa ika-7 minahan. Ang gusto niyang malaman ay kung paano ipagpatuloy ang pagtatago ng mga espiritual na jade sa ika-7 minahan tulad ng ginawa niya sa ika-10 minahan. Iyon ang priority. Pagkatapos ng obserbasyon kahapon, medyo naunawaan ni Terence ang kapaligiran ng ika-7 mine zone. Kahit na ang seguridad ng ika-7 minahan ay mas mahigpit kaysa sa ika-10, ito ay walang mga depekto. Pagkatapos ng lahat, ang paglalagay ng jade sa espasyo ng jade o paglabas nito ay medyo mas lihim, at maaaring gawin ng walang tunog. Hanggat nakahanap siya ng minahan na hindi gaanong pinapanood, maaaring kopyahin ni Terence ang paraan na ginamit niya sa ika-10 mine zone nang walang anumang panganib. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay upang makahanap ng isang malayong minahan. Pagkatapos ng lahat, ang ika-7 mine zone ay walang mga purong basurang jade bilang takip. Mabuti kung kulang ng isa si Jade sa basket, ngunit kung napakaraming nawawalang Jade, medyo kapansin-pansin na gamitin ang mga ito para mag-recharge ng sabay-sabay. Bagamat 7 piraso lang ng magandang Jade ang hinukay ni Terence kahapon, sa mahigpit na pagsasalita, ang kalidad ng mineral na kanyang natagpuan ay hindi masama. Kung tutusin, gumugol siya ng maraming enerhiya sa pagmamasid sa kapaligiran kahapon, at kung talagang gagawin niya ang lahat upang mahukay ang espiritual na jade, posibleng makakuha ng 8 o 9 na piraso ng magandang jade sa isang araw.
Higit sa lahat, ang minahan na ito ay matatagpuan sa gitna ng mine zone, at hindi tulad ng iba pang sikat na minahan, walang 3 o 4 na tao ang lumalaban para dito sa lahat ng oras. Sa paghusga sa taong nakatayo sa gilid, nahulaan ni Chengming na ito ay malamang na isang dekalidad na minahan na espesyal na iniutos ni Gavin na ireserba para kay Tony, kaya naman ang ibang tao ay hindi nang ahas na tanggapin ito ng walang ingat, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kalamangan si Terence, na pumalit kay Tony kahapon. Ngunit ito ang naglagay kay Terence sa isang mahirap na posisyon. Kung walang anumang espesyal na dahilan, hindi ba magiging kaina-hinala kung susuko siya sa dekalidad na minahan na ito at pumunta sa isang remote na may mababang ani ng Jade? Pero kung patuloy siyang mananatili sa minahan na ito, may kumpol ng mga gwardya na nakatingin sa kanya mula sa likuran. Mapapansin siya kung may ginawa siyang palihim. Hindi niya maisakatuparan ang kanyang plano tulad ng ginawa niya sa ika-10 mine zone. Kung maghukay siya ng pera tulad ng iba, medyo sayang. Sa isang sandali, si Terence ay nahuli sa isang dilema. Gayunpaman, nang dumaan siya sa lagusan at makarating sa ika-7 mine zone, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang dekalidad na minahan mula kahapon ay kinuha ni Chengming na isang hakbang kanina. Nang makita ni Chengming si Terence, itinaas ni Chengming ang kanyang jade shovel at ibinigay sa kanya ang gitnang daliri, kitang-kita ang kanyang puot. Hey! Maaaring ang taong ito na nagtatago ng kanyang lakas ay matagal nang naiinggit sa akin ni Tony, ngunit hindi naglakas loob na ipakita ito dahil sa panggigipit ni Gavin. Ngayong nakita niyang hindi darating si Tony, nagpasya siyang gawing surf at kantahin ang mga papuri ng kanyang kapatid. Tumawa si Terence. Kung sa ibang pagkakataon, pumunta na siya at tinuruan itong Chengming ng leksyon, pero ngayon, ito talaga ang gusto niya. Nag-aalala pa rin siya kung paano papalitan ang minahan sa isang lehitimong paraan, ngunit hindi niya inaasahan na nang malapit na siyang idlip, agad siyang binigyan ni Chengming ng unan. Ito ay isang napapanahong ulan lamang. Gayunpaman, talagang hindi naintindihan ni Terence si Chengming. Sa lakas ng kanyang itinatago, malinaw na siya ay isang mababang loob na tao. Ginawa lang niya ang ginawa niya ngayon dahil sinabihan siya ni Gavin kagabi na hindi niya hahayaang magnakaw si Terence ng magandang minahan ngayon. Ang 7 piraso ng magandang jade Terence na hinukay kahapon ay sapat na para main na si Gavin. Kung maghuhukay pa siya ng 7 ngayon, hindi ba mas lalo lang niyang guguluhin ang sarili niya? Kaya naman, walang choice si Chengming kundi sundin ang utos ni Gavin at hikayatin si Terence na paalisin siya rito. Sinulyapan ni Terence si Chengming nang walang sinasabi at tumalikod upang maglakad patungo sa isa pang minahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.